And welcome sa day 5 ng ating Mindanao Loop Challenge. Currently, nasa bayan tayo ng Buog, Zamboanga, Sibugay. So, on the way tayo sa bayan ng Ipil, which is 1 hour and 18 minutes away galing sa pwesto natin according to Google Maps. So, shout out nga pala sa Ganis Pension House kung saan tayo na-accommodate kagabi. Mura, maganda, and malinis yung mga kwarto nila. So, mababait pa yung staff. So, kaya nga napasarap yung tulog natin. Ngayon lang tayo nakapagbiyahe. So, time check natin 7:02 na. Kasi sinulit ko talaga yung tulog ko doon eh. Ang ganda ng kwarto. So check nyo na lang yung Facebook page nila. So at the end of this video guys, ilalagay natin sa screen natin yung mga nagastos natin sa biyahe na ito. So yung gasoline natin, yung nagastos natin sa gasolina, yung nagastos natin sa accommodation. So hindi na natin isasali yung sa food kasi nakadepende naman sa atin kung ano yung kakainin natin. So siguro ilalagay din natin yung maintenance along the way natin. Yung maintenance na kailangan talaga. Hindi naman yung basta yung maintenance na kailangan talaga gawin along the way. So ang ganda ng lugar nila. Kahapon nakala ko medyo boring tong lugar ng Buog eh. Di naman pala. Sinusundan ko lang to si Kuya. Bakit siya dito dumaan? Ganda ng view nila guys oh. So siguro may mga konting sa road conditions nila pero okay naman. Okay guys, back tayo sa may papuntang Ipil, Zamboanga, Sibugay. Meron tayong 1 hour and 15 minutes sa babiyahin. So balikan ko na lang kayo ulit mamaya. 4 lanes na aspalto yung Buog to Ipil road nila. So ito, tapos yung aspalto pero okay pa naman yung kalsada nila guys. So sana ganito na tong daan, tuloy-tuloy ng ganito para mabilis tayong dumating sa Ipil. Buhang eh. Dapat tinanggal yun eh. Dito tayo duman. Huwag na tayo maging kamote tulad kanina. So dito kumakain yung mga bumabiyahe galing Zamboanga City. Medyo malayo yun eh. So doon ata sila nagpapahinga at kumakain. Ganda pa rin yung road conditions sila guys. 4 lanes na semento. Okay guys, so bayan ng Diplahan. So ito na yung pinakabayan nila. Alright guys, kakapasok lang natin sa bayan ng Imelda. So according sa marker, meron pang 6 kilometers para dumating tayo sa pinakabayan talaga ng Imelda, town proper nila. So medyo malayo-layo pa, kaya back ulit tayo. So far so good naman yung mga kalsada nila dito guys. Hindi na ganun ka lubak tulad ng kahapon. Okay guys, balikan ko kayo ulit mamaya. Ganda ng street na to guys oh. According kay Google Map may ilog dito sa kanan natin. So 4 kilometers para sa bayan ng Imelda, pinakabayan ng Imelda. Laki din pala yung mga bayan nila dito no. Ayun no, may video pa. Hindi uso yung helmet sa kanila dito guys. Alright, bayan ng CI. So meron pa tayong 39 kilometers papunta sa Ipil. May maliit silang Petron dito. Malaki yung passenger bus terminal nila. Meron ding mga local na gasoline station din dito. Okay guys, so nakalabas na tayo sa bayan ng CI. So next na bayan natin is ang bayan ng Kabasalan. So meron pa tayong 15 kilometers na babiyahiin according to the marker. So medyo malapit na rin yon, yung bayan ng Kabasalan. And
So far okay pa naman yung kalsada nila dito. May mga pangilan-ilan lang na mga sira, butas-butas. Daming gustong yung mahilig makipagkarera dito. Kahit wala kang planong makipagkarera, dumidikit sa likod mo. Wag po ako, di po ako nakikipagkarera. Anyways guys, balikan ko kayo ulit mamaya. Okay guys, itong mga tubig-tubig pala na nakikita natin dito sa mapa, mga fish pond pala yun. Kaya nga kala ko anong mga fish pond pala. Kala ko parte ng dagat, tapos naging siyang So wala pa tayo sa pinakasentro ng Kabasalan guys. So dito pa lang tayo sa bungad niya. Okay guys, itong sobrang habang street na ito na yung pinakabayan ng Kabasalan. So nasa unahan lang natin yung pinakabayan niya. So sobrang haba na street. Kaya maraming mga karera boys dito. Kasi itong daan nila, muntik pa tayong mahawa sa pagiging karera boy nila. Well, anyways guys, bayan ng Kabasalan. So meron pang 22 kilometers away from Ipil according to Google Map. 31 minutes yun. So dire-diretso lang siguro tayo. Malawak yung daan, malawak yung lugar nila guys. So kompleto naman dito, may mga M. Lewillier din sila doon sa mga kabilang barangay. So malaking bayan to, itong Kabasalan. May hospital din sila, may BDO, M. Lewillier, Cebuana, dami. So itong bayan na to is kompleto ito. Malaking bayan tong Kabasalan. Time check natin 7:57 na pala. Kabasalan Municipal Gymnasium. Laki ng gym nila oh. Hanap ako ng mga motorcycle helmet shop nila. Gusto kong bumili ng bagong balaklava. Medyo maluwag na tong suot kong balaklava eh. So kung meron dito along the highway, pwede tayong huminto. Pero kung wala, pwede dire-diretso na tayo. Okay guys, kakalagpas lang natin sa bayan ng Danau. So according sa marker, mayroon pang 11 minutes 11 kilometers papuntang bayan ng Ipil. So dire-diretso lang tayo. So tingnan natin kung merong marker ba talaga ang Ipil para makapag-picture lang tayo. Okay guys, back tayo ng 11 kilometers. Bayan ng Ipil, diretso lang tayo. And check natin tong lugar nila. Daming mga sorpresang lubak dito guys. Ilang beses ako nalubak kanina. Okay guys, approaching tayo sa rotonda ng Ipil. So iikutin lang natin isang beses tong rotonda, kasi kakanan tayo dito papunta sa Liloy. So ang next na ruta natin, papunta tayong Dipolog City. Yun yung naka search sa Google Map natin. So according kay Google Map, meron pa itong 3 hours and 31 minutes, total of 173 kilometers. So kayang-kaya naman. So ikutin lang natin ng isang beses tong rotonda nila. Charter 2001. So okay. Okay guys, bayan ng Titay. So ito ata yung pinakaunang bayan after ng Ipil kung didiretso tayo sa Dipolog. So according kay Google Map, meron pa tayong 161 kilometers or 3 hours and 15 minutes na babiyahiin papuntang Dipolog City galing dito. So time check natin, it's 8:45 na ng umaga. So dire-diretso lang tayo. Siguro kung may makita tayong pwede pagpahingahan, papalipad tayo ng drone. Di pa tayo nakapagpalipad ng drone ngayong araw ngayong umaga. So okay guys, as you can see, 4 lanes ang daanan natin papunta sa Dipolog. Pero di pa natin alam sa mga susunod na bayan kung 4 lanes pa rin ba. So at least guys, maganda yung biyahe natin, maganda yung panahon. So hopefully matapos na natin ngayong araw yung biyahe natin. Hopefully matapos na natin, or hopefully malibot na natin ang Mindanao ngayong araw. Makukompleto na. Well anyways guys, so medyo malakas yung hangin. So update ko kayo ulit mamaya. Nasa may boundary na tayo guys. So thank you and Godspeed. Province of Zamboanga, Sibugay. Okay. So ngayon guys, nasa may Zamboanga del Norte na tayo. So ano pala yun, provincial boundary.
ng Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Norte. Zamboanga del Norte, so far so good. Maganda yung daanan. Oh, ang ganda dito. Maganda yung daanan, as you can see. 2 lanes pero patag ang daanan, hindi yung bumpy na daanan. So first time natin dumaan dito guys. So ang ganda pala. So let's enjoy the moment. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Alright guys, bayan ng Leon Pestigo. Ngayon lang ako nakarinig ng pangalan ng bayan na ganito. Medyo cloudy na sa unahan natin guys. GG tayo nito. Ang susunod na bayan ay ang bayan ng Sindangan. Meron pang, if I'm not mistaken, mga 11 kilometers yung nakalagay sa marker. Time check natin ngayon, it's 10:14 na ng umaga. Then meron pang 88 kilometers na lalakbayin papuntang Dipolog City guys. So sakto mga alas 12, alauna or alauna nasa Dipolog City na tayo. Siguro papahinga lang tayo ng konti dito sa between Sindangan and Dipolog. Titigas naman ng asfalto na to. So yun na nga, kakapasok lang natin sa bayan ng Sindangan guys. Wala pa tayo sa town proper nila. So far so good guys. From Ipil to dito sa Sindangan, maganda yung kalsada. Wala tayong lubak na nadaanan. Siguro may mga ilang potholes lang, pero wala namang grabe. Dito sa Sindangan medyo pangit yung road conditions nila dito. Maraming ang road repairs dito sa Sindangan, kaya maalikabok at tawag dyan, medyo traffic. At least man lang nag-aayos sila, di ba? So papasok pa lang tayo sa bayan ng Sindangan. May mga 6 kilometers pa according sa marker natin. Alright guys, bayan ng Sindangan. Maraming pera yung mga tao dito guys. Okay guys, so kakatapos lang natin magpagas sa may Shell Sindangan. So bakbak na naman tayo papuntang Dipolog nito. So mayroon pa tayong 1 hour and 34 minutes na babiyahiin or 76 kilometers. So chinek ko yung mga gulong natin. May nakita kong problema sa, hindi ko lang alam kung normal na ba yan sa quick tire. Merong mga bukol-bukol doon sa may gitna niya na part. So di ko alam kung normal na ba yon or ano ng problema yun sa quick tire. Kasi di ko sure bakit magkakaroon ng bukol-bukol yun. Eh yung gulong ko sa likod, yung CST, wala namang ganong bukol-bukol. Yung sa quick tires lang talaga. Di natin alam kung dahil sa groove niya yon or kung ano ba. Siguro mamaya pagdating natin i-check ko. Tingnan lang natin kung ano talaga yung, kung normal ba yon or hindi. Pero hindi naman yung bukol niya is isang part lang. Eh yung lahat ng part niya is may bukol. Tingnan na lang natin mamaya pagdating sa bahay. Bakbak tayo ngayon kasi medyo makulimlim yung panahon natin. Habang wala pang ulan, bakbakin na natin. So, welcome to Dipolog City. Woo! Success! Una sa lungsod na tayo ng Dipolog. So, ito yung bungad sa atin. Sira-sirang tulay. Joke lang. Nagre-repair ata sila. Bakbak lang tayo. And maghahanap tayo ng
pwedeng kainan. So time check natin guys, 12:14 ng tanghali. So saktong-sakto sa lunch time. Hanap lang tayo ng pwede nating kainan. Okay guys, mali pala yung na-search natin kanina. So kaya dun tayo pinapunta sa kanan. So ito, dire-diretso na to. So siguro along the way, kung may makita tayong karinderya na pwedeng kainan, doon na tayo hihinto. Di na tayo papasok sa may sa may pinaka syudad ng Dipolog kasi ma-traffic na siguro or medyo out of the way na. Gagawin natin is dito lang tayo sa along the highway na lang, maghahanap ng kakainan. So hindi ko pa naman din alam kung anong gusto kong kainin. So makikita ko lang yan mamaya pagdating sa may karinderya. Marami naman sigurong karinderya dito kasi yung mga pinagpapahingahan ng mga bus kapag inabutan sila ng ng oras ng pagkain. So dire-diretso lang tayo guys. Dadaan din ata tayo sa Dapitan pero di na sa sa loob nila. Doon lang tayo sa my highway, Jollibee Dipolog. So kanina pa to nagpapakita si Jollibee parang inaakit akong kumain, pero papasok pa tayo sa city kaya wag na. Siguro kung may makikita tayo along the way pwede, pero kung wala edi wala rin. May sports complex pa sila ha. Ay salamat, gumanda yung panahon. Kala ko ulanin tayo Alright, green na green yung palayan guys. So kakatanim lang nila. Ay, hindi naman kakatanim, kalagitnaan siguro. Puro twisties pala dito guys. So ang tagal ko nang hindi nakapag-drive dito. Ganda ng daanan nila Okay guys, ito na yung pinakabayan ng Rizal. So according kay Google Map, meron pa tayong 1 hour and 7 minutes na babiyahin papuntang Oroqueta City, 54 kilometers. So back tayo ulit. Time check natin 1:02 ng hapon. So back tayo. So bayan ng Sapang Dalaga guys. Ngayon ko lang nalaman na meron palang munisipyo dito ng pangalan niya is Sapang Dalaga. So bayan ng Calamba. So according kay Google Map, meron pa tayong 44 minutes para makapunta para dumating sa Oroqueta City. So straight ahead Oroqueta, kaliwa Baliangao, and kanan Oroqueta via Mountain Road. So straight daw tayo dito. Okay guys, update natin bayan ng Plaridel. Itong Plaridel is nasa Misamis Occidental na. Mayroon pa tayong 33 minutes na babiyahin papuntang Oroqueta City. So di pa rin tayo nakakakain. Maghahanap lang tayo ng kakainan. At may mga kaibigan akong mga taga Plaridel pero lahat na sila nag-abroad. Wala sila dito. Well anyways guys, bakbakin natin tong 26 kilometers sa Oroqueta City. Doon na lang siguro tayo kumain sa may Jollibee. Kasi yung mga karinderya dito karamihan nagsiserve ng baboy ng pork kaya napapa-atras ako. Okay na yun sa Jollibee, or kung makita natin yung paborito nating Crispy King, doon tayo. Okay guys, update bayan ng Lopez Haina. So Lopez Haina mayroong 13 kilometers away from Oroqueta City. So 17 minutes na lang babiyahin natin Oroqueta City na. So coastal road na naman tayo. Ganda, sarap maligo. O dito tayo guys. So time check natin 1:47 na ng hapon. Then 16 kilometers away sa Oroqueta City. So malapit na. Papahinga lang tayo ng konti sa Oroqueta City. Siguro mga alas 3 alis na kagad tayo sa Oroqueta. Then back na pa uwi Iligan City. So yun lang guys. So update ko kayo ulit mamaya. Welcome to Oroqueta City guys. Ito yung kalsada nila sa Oroqueta City. So winelcome na tayo ni Jollibee. Doon daw tayo kakain sa kanila. So sige, doon tayo kakain sa Jollibee. Anyways, meron pang 7 kilometers para sa pinakabayan. May foreigner na nagmumotor. So 7 kilometers para sa pinakabayan ng Oroqueta City. Dire-diretso lang tayo guys. And update ko na lang kayo ulit mamaya. Okay guys, kakatapos lang natin kumain sa may Jollibee Oroqueta. So siguro magpapagas up lang tayo ngayon. Then back tayo papuntang Molave. From Molave, doon na tayo magde-decide kung ano nga ba ang gagawin natin. Didiretso sa Iligan kahit gabi or magpapahinga na lang muna. So yun lang guys. So papagas muna tayo dito sa may Shell station. Ito yung pangatlong gas natin for today. Okay guys, kaka-gas up lang natin sa may Shell station. So
dyan sa may Oroqueta City. Dire-diretso na to na Osamis to Mulave. So from dito sa Oroqueta City mayroong 90 kilometers tayong babiyahiin or 2 hours, 1 hour and 57 minutes na biyahe papuntang Mulave. Medyo makulimlim yung panahon natin, so kailangan natin bumakbak habang wala pang ulan, baka ulanin tayo nito. So time check natin guys, it's 2:56 na ng hapon, so mag-aalas 3 na, then 2 hours na biyahe. So total hanggang mga estimated time natin na pagdating sa Mulave 5 o'clock ng hapon. Okay guys, so update natin na sa may bayan tayo ng Aloran. May 7-Eleven na pala dito. So ito yung bayan na kasunod ng Oroqueta. Papunta ka sa Osamis from Oroqueta City, o ang unang bayan na madadatnan mo isang bayan ng Aloran. So sabi nung isang food panda rider kanina, sabi niya kaya naman takbuhin ng 30 minutes yung Osamis, pero kailangan mabilis. Sabi niya kung nasa 60 lang takbo mo na aabutan ka talaga ng tigis ng isang oras yun, sabi niya. Totoo naman din, pero di naman natin kabisado kasi yung daanan kaya alalay lang tayo sa takbo. So far maganda naman yung kalsada kaya siguro sinabi niya na kaya ng 30 minutes kasi maganda yung kalsada. Anyways, tingnan lang natin guys. Time check natin ngayon 3:03 na ng hapon. Tingnan na lang natin kung saan tayo. Medyo nagdadalawang isip akong dumiretso bumiyahe ng gabi sa may Llano del Norte kasi may part sa Llano del Norte na inaayos, so hindi maganda yung kalsada. So baka malubak tayo. Tingnan natin kung saan tayo pwedeng magpahinga. Tapos kung kakaliwa tayo papuntang Osamis. So mayroong ginagawang kalsada guys. Traffic tayo nito. Nag-aasfalto pala sila guys. Tigas din yung ulo ng mga motorsiklo na to Sumobra tayo. Kala ko kasali pa to Grabe guys, ang lapad ng lugar nila Wow, ganda tignan. So okay guys, bayan ng Osamis. So time check natin, it's 3:37 na ng hapon. So didiretso tayo ng Mulave or try natin ng Tangub muna tayo and then Mulave. So kakanan tayo dito papuntang Tangub City. City na bang Tangub? Dayon kamo sa Tangub City. So itong Tangub City guys, ito yung sinasabi nilang Christmas capital of Misamis Occidental or Christmas capital of the Philippines. Kasi during Christmas time sila yung bonggang-bongga yung mga ilaw Sila yung may magagandang ilaw talaga. So kaya tinawag silang Christmas capital. Di ko lang sure kung sa Philippines or sa Misamis Occidental lang. Tangub City, magde-decide tayo kung, pero maaga pa Alright guys, so nandito tayo ngayon sa Tangub City. Nag-decide na ako na dito na lang muna magpapalipas ng gabi kasi plano ko rin magpalipad ng drone dun sa may Pangil Bridge, yung ginagawa nilang bagong tulay na dudugtong sa Tangub City at Tubod, Llano del Norte. So at least para makita natin yung sitwasyon doon. So ngayon pababa tayo papunta sa city proper ng Tangub. Then maghahanap din tayo ng matutulugan natin doon. And then papalipad na tayo ng drone. So kung nakikita nyo yun doon, dagat na. So baka itong sa harap, probinsya na ng Llano del Norte. Okay guys, Tangub City. So maghahanap lang muna tayo ng matutulugan. Time check nga pala natin 4:03 na ng hapon. So maganda dito. Explore natin to mamayang gabi. Ayun, may land bank, sakto.